Maiba naman tayo. Itong si komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, Ano, nabubuisit ka? win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Wala na po, no, na buisit na po ito si Harry Roque. Kaya Vice Ganda. Tingnan nyo, kung titingnan mo mga pre, si Vice Ganda, nagbiro po patungkol kay Digong. Nag-joke. Andun yung mga DDS, galit na galit. Galit na galit po kay Vice Ganda. Halos kulang na lang, patayin nila yung tao eh. Pero tingnan nyo, si Vice Ganda at yung kanyang mga kasama, nag-joke din po patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang mga loyalista nagalit po ba? Kalmado lang. Dahil joke yun. Diba? Joke. Pero yung mga DDS po, gigil na gigil. Kalain mo, para na silang papatay ng tao. Oo. Gusto na lang pumatay ng tao. Diba? Pero si PBBM, ginawan din nila ng joke. May nagwala bang mga loyalista? Wala po. Kasi ang mga loyalista, may pinag-aralan, diba? Mataas yung pasensya, at nakakaintindi po ng joke. Diba? Pero, syempre, matatalino po yung mga loyalista, diba? Pero pagdating sa mga DDS, mga tanga yung mga yan, diba? Mga tanga, mga bobo, mga walang pinag-aralan. Walang pinag-aralan, kain-tae, kasintabi po sa mga kumakain dyan Utak kriminal, diba? Mga hampas lupa, nandyan na po. Pag-usapang DDS, mga dutae, nandyan na po. Pero, ang mga loyalista, iba po, professional po. Hindi po agad-agad nagagalit. Mas magalit kayo doon sa joke. Mas magalit kayo doon sa joke kung talagang itong joke na to ginagawa ng fake news. Halimbawa, magjo-joke ako pero fake news naman. Dapat doon kayo magalit. Diba? Totoo naman talaga nangako si Digong na mag-jet ski papuntang langit. Papuntang West Philippine Sea. Di naman natupad. Nung nanalo, ano sabi niya? Joke ko lang yun. Kulang na lang sana sabihin. Hindi, pang-uutok ko lang yun. Inuutok ko lang mga Pilipino para ibuto talaga ako. Yun talaga yung gusto ko mangyari. Ambulahin kayo lahat, linlangin kayo lahat. Totoo naman po yung sinasabi ni Vice Ganda. Ano bang mali doon? May mali ba? Para sa akin po wala eh. Sinabi naman talaga ni Digong yan. Diba? Ginaya lang naman yung Vice Ganda. Mamaya mapapag-usapan dito kung bakit galit. Kasi ang sabi ni Harry Roque, bakit magalit na galit ka sa Pangulong Duterte? Mamaya bigyan natin ng reaksyon niya. Tuloy muna natin to. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo. Matagal ka nang naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Meron naman talagang malayang pananalita. Pero ang paggawa mo ng mga fake news, malaya pa ba yun? Pagiging malayang pananalita pa ba yun? Yung pag-akusa mo sa Pangulong Bongbong Marcos na ito ay gumagamit ng illegal na pulburon? Nasasako pa ba yun ng malayang pananalita? Roketa? Wala nang maniniwala sa'yo. Kahit nga sarili mo, binubula mo na lang eh. Diba? May karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin. May karapatan. Sinabi mo. Totoo naman yan. Alam nga naman kontrahin mo. Bakit niyo kinukontra? Bakit nanggigigil kayo? Bakit galit kayo? Karapatan niya pala yun.
Bakit parang pag nag-joke si Vice Ganda patungkol sa tatay niyo, parang anong kulang na lang sakalin niyo yung sarili niyo, di ba? ano kanyang nasa loobin, no? Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, Hmm. aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Anong connect sa sweldo ni Vice Ganda doon sa kanyang joke? Anong connect, Harry Roque? At least, nagtrabaho siya. Pagpalagay natin totoo nga yung sinasabi mo, at least nagtrabaho si Vice Ganda. Pinagtrabahuan niya. Kaya nararapat lang na tumanggap siya ng sweldo sa kanyang amo. Kung sino man yung amo niya, di ba? Masama ba yun? Mabuti nga yung tao nagtatrabaho para sweldo. Kayo nagnanakaw. Nagnanakaw kayo. Diba? Ninanakaw nyo yung hindi para sa inyo. Buti nga si Vice Ganda, sumasahod eh. At least pinaghirapan niya yun. Nag-joke lang yung tao, gusto mong paaminin kung galing ba kay Speaker Martin Romualdez yung sahod niya. Wala ka nang paki doon. Ganito ba yung mindset ng abugago na to? Ha? Ganyan yung mga banat mo? Nakakahiya ka? Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni Tambaluslos. Oh, edi congratulations. Kasi pag-aari na ni Speaker Martin Romualdez, bakit ka nasasaktan? Dumaan naman sa legal siguro bago mapasa kamay ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Hindi naman ninakaw yung kumpanya. Hindi naman binaypas yung batas para mapunta sa kanya yung company na yan. Masama ba? Batukan kita eh. Kupal ka pala. Kupal ka? Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling. Hindi kami interested. Galit na meron ka laban kay TRR. Hindi kami interested sa mga sinasabi mo. Pero magtatanong ka pa? Sasabihin mo pa patungkol sa taong bayan para malaman ng taong bayan kung saan galit. Saan galing yung mga galit ni Vice Ganda? Teka lang. Mukhang na-amnesia ka yata. Naalala mo, ABS-CBN, pinasara ni Digong. Tapos ngayon, gusto mo pang sabihin, saan galit? Saan ba galing yung galit ni Vice Ganda? Kailangan malaman ng taong bayan yan. Hindi na kailangan sabihin pa, alam na ng taong bayan yan. Ha? Alam na, Harry Roque. Wag na. Puki ng inang yan. Panay ka depensa dyan, sinusuka ka na ng mga Duterte. Diba? Ano ka, sardinas? Sardinas ka ba? Harry Roque? Bakit pinagsisiksikan mo yung sarili mo dyan? Sa lata na yan. Hindi ka na nga. Kinakaya ka na nga, hindi ka nga na nga pwedeng bumisita doon. Diba? Dahil bawal na. Bawal na, Roqueta. Tapos ngayon, feeling mo, tagapagtanggol ka talaga ng mga Duterte. Wala na! Tapos na! Tapos na, Harry Roque. Ha? Kahit paanong pagtatanggol mo ngayon, kay Digong, wala na. Wala ka ng ambag. Kaya nilalaglag ka na nila. Yun ang totoo dyan. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya yung kabuhayan mo, saan ba nakasalalay? Di ba sa mga Duterte? Kung walang Duterte, hindi ka lulubo ng ganyan. At least yun, kabuhayan legal. Ikaw yung kabuhayan mo, di ba pag nanakaw? Kasi yung amo mo, magnanakaw eh. Di ba? Magnanakaw yung amo mo. Kumusta naman yung kabuhayan mo? Doon po tayo sa nagtatrabaho para mabuhay yung sarili, hindi po doon sa mga magnanakaw. Kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba? Yung... Hindi, kami naintindihan na namin, pero kayo hindi nyo maintindihan dahil mga bobo nga kayo. Saan ba galing yung galit ni Vice Ganda? Alam na namin yan. Hindi nyo pa naintindihan o nagbubulag-bulagan lang kayo. Harry Roque, huwag kang tanga. Baklang tanga. Galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong.
Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Noon yun. Noon yun. Normal yun. Alam nga naman, bastusin si Digong sa harapan ng show ni Vice Ganda. Ay, ayaw mo po yung tao, dahil nandyan, ini-interview mo, hindi mo pwedeng bastusin yan. Nagigits mo? Naisahan kayo ni Vice Ganda. Kunyari lang yun, hangang-hanga siya kay Digong. Pero yung pala, sukang-suka na si Vice. Ayan, nauto kayo ni Vice, ano? Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo, no? Oh, wala kang paki... Ngayon, may paki ka na. Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Hindi, masarap pa rin sipain kasi kahit nakadapa na yan, kulang pa yan sa pambayad doon sa mga taong di umano'y pinagpapatay niya. Pinapapatay niya. Kulang pa yan. Kailangan na ilibing eh. Kulang yung dapa. Ha? Yung dapa kulang. Dapat nga ilibing eh. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan. Hindi pa mamamatayan. Hindi pa mamamatayan. Maniwala ka sa akin. Oh. Ano, makunat yan. Nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Yay! Congratulations! Yan ang gusto ko. Ha? Sinisipa-sipa. Ay, yabang eh. Yabang eh. Wala namang karapatan niya namang magsalita. Hindi naman bawal sa ating batas yun. Karapatan niya yun. Bilang isang Pilipino, karapatan niyang bumanat sa isang maka-China. Si Digong, andun sa kulungan. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung... Noon, maligaya kayo pag kayo nagjo-joke. Ha, mga jeepney driver, nasa baba, minumura nyo, nagtatawanan pa kayo. Minumura ng tatay mo, nagtatawanan pa kayo. Kawawang-kawawa yung mga yon. Oo. Ginagawa ng joke yung mga jeepney drivers, kung sino-sino pa. Masaya kayo. Ngayon, pag kayo yung ginagawa ng joke, masasaktan kayo, mga inutil kayo. Aba, wag naman iyakin. Napaka-iyakin naman ito. Hindi mo siya po pwedeng sabihan namang ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga, tirisin pa yung tao na nakakulong na? Yes, kami gusto namin. Mas tirisin pa siya. Huh? Gusto namin yun. 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, ako ang Pilipino, hindi ganyan. Hindi. Natutuwa kami. Oo. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa jokes. Yun nga naman, puputang West Philippine Sea, mag-jet ski daw. O at least, nag-joke si Vice Ganda about sa jet ski or West Philippine Sea. No, natuwa kami doon, napatawa kami doon. Natutuwa kami. Mahilig kasi kami sa jokes. Ha? Ang hindi lang matutuwa dyan, yung mga dutai. Ha? DDS. Kayo lang. Ito, walang bahay to, oh. Anong masabi mo ng bahay? Sinisipa na ng amo niya palabas, eh. Idinidikit pa rin yung sarili. Diba? Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao. Sinigla. Basta kami, tuwan-tuwa kami. Naniniwala po ba kayo? Tuwan-tuwa tayo, press 1 kung natutuwa kayo, ha? Basta masayang manood pag merong nagjo-joke sa harapan natin, di ba? Sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga may padasal-dasal pa kayo nalalaman? Ha? Huwag nyo nang isali yung mga dasal-dasal na yan. Di ba? Huwag na, kasi dinadagdagan nyo lang yung kasalanan nyo. Tatay mo, tandaan mo, minumura yung Diyos, ha? So, iwasan nyo yung mga huwag nyo idadama yung salita ng Diyos o mga dasal-dasal na yan. Mahiya kayo sa pagmumukha nyo. suporta si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig.
At pag Yes. yan ay bumalik sa'yo, Yes. sana maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Yes, yes. Bilog ang mundo. Kaya noon, mayabang kayo, bilog ang mundo, bilog ang gulong. Noon, nasa ibabaw kayo, ngayon nasa ilalim na kayo. Dahil nga, bilog yung gulong. Di ba? Oo. Kinarma kayo. Bakit naman kakarmahin si Vice Ganda? Eh, nagjo-joke lang yung tao. Di naman kayo sinabihan ng masasakit na salita. Nag-joke lang. Bakit nasasaktan kayo? Di ba? Nag-joke lang. Pero kayo, masamang tao kayo, pati amo mo, dahil bilog yung gulong, nasan kayo ngayon? Di ba nasa ilalim? Ha? Nasa ilalim kayo. Nagtatapuganti ka nga eh, nagtatago ka ngayon. Ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang O, magdasal daw kay Kibulok. O, na sana mapae si Kibulok. And then yung kain ni Kibulok, pakain niyo sa tatay niyo. Makakatulong yun. Ay, sorry. Pakain tuloy. Hindi! Magdasal lang kayo. Sa ngalan ng manyakis na pastor. Oh. Nadulas mo ako. Sorry naman, tao lang, nagkakamali. punong, ang the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. Bahala tayo. Kanya. Nilalangaw na po si Harry Roque. Ganyan, no. Yung langaw. Paikot-ikot na sa kanyang mukha. Ligayahan, pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubusit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala nang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino. Huwag mo kami idadamay dyan. Huwag mo kami idadamay dyan, ha? Yan yung wag na wag mong gagawin. Wait lang, may tumatawag. Wait lang, ha? Huwag mo kami idadamay dyan. Sasabihin mo sa loobin ng mga Pilipino. Huwag mo. Huwag. Mahiya ka sa balat mo. Mahiya ka sa balat mo. Baka sa loobin nyo lang. Suluhin nyo yan, ha? Okay ng inan nyo. Ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipan pa. Anyway, hindi na po ako magtataga. So, yun lang naman yung reaction natin dito kay Harry Roque, mga pre, no? Kapal na mukha ni Harry Roque, dadamay pa tayo. Ngayon ay bigyan po natin, no, ng reaction etong patungkol naman kay House Speaker Martin Romualdez. Okay? Oo. Bigyan po natin ng reaction, mga pre. Wait lang po, Bakit nga ba itong mga to, no, natatakot dito kay House Speaker Martin Romualdez? Kayo, ano sa tingin nyo? No? Believe din ako dito kay Speaker Martin Romualdez, napakatalino po talaga. Diba? Napakatalino. Kaya, itong mga Duterte, takot na takot dito kay House Speaker Martin Romualdez. At gigil na gigil. Diba? Bakit takot ang mga DJS tulad din na Aimee, Guanzon, Cheese, Toby at Doke kay Speaker Martin Romualdez? Hanggat si Speaker Martin Romualdez ang leader ng Kongreso, hindi ligtas ang mga anomalya at krimen na pilit tinatago ng ilang pro-Duterte figures. O nga, no? Kasi kung may kapalpakan po or may mga pagnanakaw po, itong mga kampo po ng mga Dutae, no? Ay talagang masisilip at masisilip po yan ni House Speaker Martin Romualdez. At syempre, hindi naman yun hahayaan lang ng ating speaker, no? Talagang tatrabahuin po yan at idadaan po sa tamang proseso para matigil na po itong mga pagnanakaw, panunuhol at iba pa, 'di ba? So, ganun po, no? Ganun po mga Duterte na mga kampo ng mga Duterte, no? Takot na takot po ngayon kay House Speaker Martin Romualdez kasi yung kanilang di umano'y pagnanakaw, kapalpakan, baka masilip nga naman
ni House Speaker Martin Romualdez. Diba? Eh pag nasilip, yari sila. Katulad na lang kay Sara Duterte. Nasilip po ni House Speaker yan. Nagkaroon ng impeachment. Diba? Dahil po ang ating House Speaker, napakagaling po talaga. At yung mga panunuhol, diba? Ang dami pa po. Ang ating House Speaker, dumadaan naman po sa legal yan hindi naman po binabypass yung batas, diba? So, may proseso po. So, ganun po. Natandaan nyo. Ipapa-impeach po si Pangulong Bongbong Marcos. Nitong kampon ng mga Duterte. Umubra po ba yung impeachment kay PBBM? Hindi po. Dahil po yan kay House Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi impeach si PBBM? Wala naman pagnanakaw na ginawa. Diba? Ano yan? Gaya-gaya? Porket nagkaroon ng impeachment si Sara Duterte, gagayahin nyo. Gaganti kayo, ganon. Si Sara Duterte kasi, nasilipan ng kapalpakan at di umano'y pagnanakaw at panunuhol. At yung mga pagbabanta, at iba pa. Si PBBM, ginagawa ba yan? Wala. Tahimik lang yung tao. Nagtatrabaho para sa Pilipino, para sa bansa, pero ipapa-impeach nyo? Ayan. Diba? Dahil po kay Speaker Martin Romualdez. Naglaho po ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ito. Yung impeachment na ifinail ng mga Duterte, laban kay PBBM, hindi ito umubra dahil solid ang suporta ng Kongreso kay Speaker Martin, pinsan ni PBBM at matatag ang loyalty ng majority. Diba? Pero kahit magpinsan po sila, kung nakitaan din ni Speaker Martin Romualdez ng kapalpakan, si PBBM, panunuhol, pagbabanta, hindi naman siguro kukonsentihin yan ni House Speaker, diba? Hindi. Pero dahil matino naman po yung ating Pangulo, bakit naman hahayaan ng Speaker na ma-impeach itong si PBBM? Siyempre hindi. Maganda yung ginagawa para sa bansa, para sa mga Pilipino, diba? Kaya, hanggat nandyan po si Speaker Martin Romualdez, iiyak talaga itong mga DDS na to, ng mga kampo ng demonyo. Kaya kayo, ingat, baka pag kayo nasilip ni Speaker, magkaletse-letse na. Diba? Magkaletse-letse na ngayon. Kaya lang naman, yung mensahe ko dito mga preno, napakagaling po talaga ng ating House Speaker ngayon. Ayan. So anyway, yun lang naman yung aking reaction sa video na ito mga pre. Maraming salamat po sa sumama sa ating video ngayon. Ayan syempre sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, ayan, libre po kayong mag-subscribe dyan. And syempre mga pre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo, ayan, sana po inyong suportahan. Ayan. So, eto na, no? Sa mga bagong subscribers natin, pasalamatan ko lang. Maraming salamat po sa inyo. Ayan so yun na mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayong lahat.